Mas malaya at maraming oportunidad. Ito pakiramdam ng dalawang batang nakausap ng News 5 matapos makatakas sa Sitio Kapihan mula sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte. Ang 12 anyos na si Jay, hindi niya tunay na pangalan, ikinuwento ang hirap na naranasan sa matinding training gaya ng maghapong paghahakot ng sako-sakong buhangin sa paggawa ng daan. Gabi moniting katog na mo. Hindi kami halos makapagpahinga habang nasa trabaho kasi lagi kaming pinapadali sa paghakot. Pinaparusahan din daw sila ng leader na si J. Renz Kilario o Senior Aguila kapag hindi nalilinis ang kanilang barracks. Minamase-mase at pinapagulong-gulong po kami sa putik. Sinabihan ko na po yung tatay ko na, "Tay, ayaw ko na po dito dahil nahihirapan at nasasaktan na po ako, Tay." Sabi ng tatay ko, "Tiis lang." Nakatakas daw siya gamit ang maliit na bangka. Nakadalawang beses din na tumakas ang 13 anyos na si alias Mark dahil sa kagustuhang makapag-aral. Takas ko. Walang eskwelahan doon, kaya tumakas ako. Hindi ako marunong magbasa. Hindi nga kami marunong magsulat. Ang tinuturo sa amin, iskrima. Kasi kapag marunong na at merong mga giyera, kami ang isasalang. Pero ang mas nagpasama sa loob ni alias Mark nang biglang ipinares ang tatay niya sa ibang babae matapos makalabas din mula sa Sitio Kapihan ang nanay nito. Ang napang-asawa ng tatay ni alias Mark, misis naman ng dati ring miyembro na si Samuel, hindi niya rin tunay na pangalan. Lahat sila may peklat sa braso matapos hiwain ng blade para sa umano'y blood compact. Nasa 6 na menor de edad at 15 nasa ustong gulang ang kabuuang bilang ng mga naglakas loob na magsampa ng reklamo laban sa SBSI. Lahat sila may kanya-kanyang kwento ng masalimut na karanasan mula sa dating pinaniniwalaang samahan. Pati nga raw pagtutuli at paggamot sa iba pang sakit, itinuturong si Senior Aguila ang gumagawa, bagay na pinabulaanan ng SBSI. Yung naparatang na hindi totoo. Kasi iniisip nila, pinapalitaw na Senyor Aguila ay isang resurrected Christ. Hindi yan totoo. Totoo naman daw na 2 taong nahinto ang edukasyon sa Kapihan dulot ng pandemya. Pero may alternative learning system naman daw at inihahabol na ang mga naging pagkukulang. Pati mga ordinaryong miyembro dumipensa sa kanilang samahan. Nasasaktan po kami. Kasi yung Senior Aguila napakabait. Hindi totoo yung pinagbintang. Kasi yung tao na nagsalita ng ganyan, naiinggit lang yun, sir. Idinulog na ng News 5 ang mga issues sa edukasyon at health malpractice sa DepEd at DOH para maimbestigahan. Nagbabalita mula sa frontline. Patay kang bata ka. May mga ganyang eksena. Ay, isip ko tuloy. Ay nako. Anyway, ayoko lang manghusga sa sa ganitong mga pagkakataon pero sana lang harapin talaga nila. Harapin ho nila ito sa Senado kasi may mga nagrereklamo eh. Unang-una, bakit may blood compact? Ano ito? KKK. Hindi, sana lang kasi kung yung disiplina, pagdidisiplina, okay yun, okay, walang problema yun. Pero yung blood compact, pati yung pagtutuli, ano ba naman yan? Sana lang humarap na sila sa Senado. Sana gawin ng ng Senado o ang kanilang Sana si Senator Tolentino ang maging pinuno ng chairman nitong committee na ito para talagang maayos kasi kung ganyan mga kulto, 'di ba? Eh medyo delikado ho ito. Kung kulto talaga ho ito hindi natin alam Huwag muna nating husgahan. Bahala nang kung ano magiging findings ng Senate. Kung tingnan natin kung ano mangyayari sa Senate hearing. Pero kung talaga nga namang ganyan ang ginagawa nila, may pagkakulto talaga. Parang, 'di ba? Parang ang bait-bait pa naman nung itsura nung kanyang ano ba pangalan niyo? Senior Aguila.